times never come back. And we don't want to forget. Because history gets old, but gold. All right, thank you. Good song. Let's all stand, please. And turn your Bibles in the book of Genesis chapter 3 in verse number 16. Genesis chapter 3 and verse number 16. Let me show you a passages here that talks about the punishment of God to the mankind and also to the serpent after the fall of man. Now in verse number 14, the Lord God spoke to the serpent. He said, "Because thou hast done this, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field. Upon the belly shalt thou go, and thus shalt thou eat all the days of thy life." Now, there is a particular punishment for every personalities na binabanggit dito sa mga talatang ito after the fall of man. Now the first is the punishment for the serpent. Okay? Now the second thing is in verse number 16. The Bible says here, "Unto the woman he said." So again, this is very particular. The first in verse number 14 is unto the serpent. Now in verse number 16, he said, "Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee." Now that is unto the woman. Alright? Again, sinasabi ko sa inyo kanina, very particular ang kanyang binabanggit dito kung sino ang magsasuffer ng punishment na yan. Oh, God is good. Amen? Now, verse number 17, please. "And unto Adam he said," now unto the man. Okay? The first is unto the serpent. The second is unto the woman. Now is unto the man. "Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife." I hope you're listening, you husbands. Ito magandang talata para sa inyo. "Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it. Cursed is the ground for thy sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life." So lahat ho merong sorrow. Okay? Now, a particular punishment for every particular personality. Alright? Maliwanag ho yan, ano? So, pero ang tatalakayin ko sa inyo ngayon is the 3 wonders in the life of a mother. Kasi Mother's Day naman ngayon, hayaan yung sabihin ko muna ito sa kanila, baka hindi gaano nilang nalalaman ito, para naman mabawas-bawasan ang load nating mga tatay. Amen. How do you like it, fathers? Mukhang hanggang ngayon wala pa rin kayong boses eh. Sinasabi na nga ng Biblia, "Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife." Oh, nayari tuloy tayo. Oh, pati kami nadamay pa. Well, anyway, so ngayon, meron akong ipapakita sa inyong mga mothers na mga bagay na nagdudulot sa inyo ng kalungkutan, ng hirap, pero at the end of the road, gustong-gusto ninyo. Gusto nyo malaman yan, mothers?
Alright. Titingnan natin mula sa liwanag ng Bible. And as you understand this, ang moral lessons nito, hindi na kayo magre-reklamo sa amin. Alright? Amen! Okay, tayo sandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga passages na ito na aming pong pag-uusap-usapan ngayon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang paghahayag ng inyong salita. You know, this is not, I understand it's not my message, it's your message for your people, particularly for the mothers. At salamat po na meron po kayong gabay sa aming pong buhay na walang iba kundi ang inyong salita. Panginoon, salamat po sa mga mothers ngayon. Salamat po sa mga mothers na taglay-taglay po nila, Panginoon, ang kakaibang kaugalian, Panginoon, at character, Panginoon, na hindi po kayang taglayin ng mga kalalakihan. Salamat po sa patience po nila. Salamat sa kanilang magandang halimbawa na buhay, Panginoon. And karapat-dapat lamang po na sila po ay parangalan at kilalanin, Panginoon. Salamat sa mga helpmeets, Panginoon, na pinagkaloob niyo po sa amin. At pagpalain niyo po, Panginoon, ang pagtitipon na ito ngayong umaga. At Banal Espiritu, kayo po ang makipag-usap sa bawat isa, lalong-lalo na po sa mga mothers at ganoon din po sa mga tatay. Ito po ang aking samot na lang. Humingi rin po ako ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkakasala at pagkukulang po namin. Kayo po ang mag-control sa aming kalagitnaan sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. You may be seated. All right. Okay, everybody look at this way. Hindi ko na po hilingin na sundan nyo ang aking sinasabing pagbubuklat ng Bible, but gusto ko pong makita nyo ang truth dito na sa tatlong verses na binasa po natin ngayon. Okay? Is everyone listening now? Maliwanag ba ako dyan sa labas? Say amen kung maliwanag ako. Alright. Okay. Now, I don't want to miss anybody. Now, ito po'y maliwanag na binanggit ng Panginoon in chapter 3. In chapter 3 is, it's all about the punishment after the fall of man. Okay? Quit talking, please. Walang nagkikwentuhan, please. Nakakarinig ako ng sound. Makinig kayong mabuti at ayaw kong ma-miss nyo ang sasabihin ko po ngayong umaga. Now, every time the Word of God is preached, it is the most important time. It is the most important moment. Kaya wag niyong imimiss ito, mga kapatid. Alright? Now, punishment, again, was given after the fall of man. And there were three personalities involved sa fall ng tao. One is the serpent, and the second is the woman, and the third is the man. Now, both of them, lahat po sila ay binigyan ng punishment ng Panginoon. But let me talk to you particularly sa mga kababaihan. Okay? Because pag naunawaan niyo po ang mensaheng ito, naniniwala po ako na makakatulong po ito sa problema po natin sa pang-araw-araw. Na lagi po nanireklamo ng particularly ng mga nanay. Okay? But gusto ko lamang ipaalam sa inyo na ang curse ay hindi lamang sa babae, ang punishment ay hindi lamang sa babae, kundi maging sa lalaki at maging sa serpent. Okay? Nagkakaunawaan po tayo. Alright. Now, so, there's a particular passage here sa Biblia para sa babae na sabi ng Biblia, unto the woman. Now, tandaan po natin na during this time, ito pong si Adam and Eve ay mag-asawa na. Kaya nga ang sabi niya kay Eve is unto the woman. Now, that time, wala pang pangalan si Eve. Pinangalanan siya after na maibigay sa kanya yung punishment. Okay? Now, pero hindi na po natin pag-uusapan yun. Ang gusto kong makita niyo po rito na sila pong dalawa ngayon ay mag-asawa na. Before the fall of man, mag-asawa na po sila. Then, right after the fall of man, ibinigay po yung punishment sa kanila. Now, so, ito po ngayon, simula po doon sa puntong yun, nagkaroon na po ngayon ng punishment na binabanggit po, hindi lamang particularly or si Eve ang magsasabi, but sa lahat ho ng kababaihan. Kung ikaw ay mag-aasawa.
Alright? Sapagkat sinabi po ito sa mga may asawa na. Alam nyo, mga kapatid, ang pag-aasawa is a package. Marriage is a package. Ibig sabihin, kung mag-aasawa ka, kasama ka rito sa sinasabing punishment. Amen. Now, again, tatandaan ninyo, marriage is a package. Ha? Mga babae. Kasi ganito po ang pagkakamali ng iba. Alright? Now, sapagkat meron akong, now here is the story, sabi ng isang babae, alam mo, yung nakilala kong lalaki, napakabait. Ang bait niya talaga. Ang gwapo pa. Ang sipag. Magalang. May trabaho. May kaya sa buhay. Alam mo, nag-propose siya sa akin. Sabi niya, mahal na mahal niya raw ako. At sapagkat nagustuhan ko ang kanyang sinabi, sabi ko sa kanya, mahal din kita. And you know what? Nagsimula doon ang kanilang commitment. At sapagkat meron silang commitment, ipinahayag nila sa altar ang kanilang commitment. Na nagsasabi sila, sa hirap at ginhawa, magsasama sila. Tanging kamatayan lamang ang magpapahiwalay sa iyo at sa akin. Yun ang pinanumpaan nilang salaysay sa altar. But listen, of course, itong babae, na nakilala niyo yung lalaki, na mabait, totoo yun. Mabait. Guwapo, of course, yung kagwapuhan, medyo nagbabago pa rin ho yan. Masipag, magalang, maayos ang buhay, nandoon ho yun. And you know what? Hindi po yung kagandahan ng lalaki, kayamanan ng lalaki, pagiging magalang ng lalaki, pagiging mabait ng lalaki, ang solusyon sa lahat. Because marriage is a package, hindi pwedeng tanggalin nung magandang lalaki at mabait na lalaki at ng pera lang lalaki yung punishment na ibinigay ng Panginoon. I mean, sinasabi ko po ngayong umaga na kayong mga babae, kayong mga mothers, magsasuffer pa rin kayo ng punishment na ibinigay ng Panginoon because it is a punishment. Now, actually, before the fall, listen carefully, before the fall, it is a duty. But after the fall, your duty became a punishment. Nakuha niyo po yun? Sana, look, yung pong babae na maglilingkod sa kanyang, na magiging katulong ng kanyang asawa, tungkulin ho yan bilang katulong eh. Hindi po ba? Kung kayo'y asawa at maglilingkod kayo sa iyong asawa, normal ho yan. Duty nyo yan eh. Hindi po ba? But you know what? After the fall, that duty became a punishment. And you cannot get out from it. Bakit? It's a package. Marriage is a package. You see? Now, kasi maraming nakikita, narinig ko, nagrereklamo mga babae, ngayong mag-asawa, sabi niya, nagbago na ang asawa ko. At ang tanong na naman niya is, bakit nangyayari sa akin ito? Niliwanag ko, ano yung nangyayari? Oh boy, nung maunawaan ko kung ano yung nangyayari ngayon, na-point out ko sa sinasabi ng Biblia, it is the punishment. Now, let me give you 3 statements and then I'll give you the 3 wonders in the life of a mother. Okay? Now, first, punishment or sorrow na binabanggit sa Biblia, sorrow is a punishment in nature. Okay? It is a punishment in nature. Now, yung paglilingkod mo sa babae o sa lalaki, it's a punishment in nature. Mamaya explain ko po yan. Okay? And because sabi ko nga sa inyo, it's a duty before the fall, but it became punishment after the fall. The second statement is, it is hard and hurts for a while. Okay?
mahirap at masakit for a while. But the third statement is, it brings joy in the future. It brings joy in the future. Now, let's go to the passage in verse number 16. Tingnan niyo po. In verse number 16, ito po yung wonders. Ito po, kaya tinawag kong wonders ito. Kasi, ang mga babae, kamangha-mangha ito sa babae, sa mga nanay especially hindi sa lahat ng babae, sa mga nanay, yung ayaw na ayaw ninyo, tapos, ayaw na ayaw ninyo, sapagkat nagdudulot ng kalungkutan. Pangalawa, masakit. Minsan, masakit. It hurts. But, bakit bandang dulo, gustong-gusto nyong ulitin, alam nyo nang masakit, at alam nyo nang nagbibigay sa inyo ng kalungkutan. That's why ang tawag ko rito, kamangha-mangha. Pagka ang babae tingnan niyo po, anong masasabi niyo sa isang tao, halimbawa, ayoko na niya, bakit? Nalulungkot ako eh. Normal lang, nalulungkot ka eh. Pangalawa, nasasaktan ako eh. Pero ang nakakapagtaka nga ho nun, bandang dulo, sasabihin mo, alam mo, nakakatuwa, parang gusto ko pa. You understand that? Now, sasabihin ko na po sa inyo sa talatang ito, alright? Now, let's go to verse number 16. Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow. Notice the word, multiply. How do you like it, mothers? Sino ang may gusto sa mga nanay ngayon na dodoblihin ng Panginoon yung inyong kalungkutan? Pastor, I like it. Come on! Sino ang may gusto sa mga nanay o sa mga hindi pa nanay? Tandaan nyo to, sinabi ito sa may asawa ng babae, Hindi ko naman tinatakot yung mga dalaga na wag na kayong mag-asawa because of this. But listen, ipinapaliwanag ko sa inyo ngayon na marriage is a package. Kasama ito sa package. Anong nakalagay sa package? I will multiply your sorrow and thy conception. Alright? Now, here's the detail. Ano yung detail? In sorrow, verse number 16. In sorrow, thou shalt bring forth children. Sino sa inyo rito ang gusto nyo mag-asawa pero ayaw nyong magkaanak? Kaya kayo mag-aasawa rin kasi gusto nyo ng bunga ng inyong pagmamahalan. Say amen if I'm right. Amen. Amen, mothers. Amen. Now, ang sabi ng Biblia, ano ang kasama doon sa package pag nag-asawa ka? Sorrow. And not just a sorrow, but God said, I will multiply your sorrow. And in sorrow, what? Thou shalt bring forth a what? A child. Therefore, bago ka magkaanak, magkakaroon ka muna ng kalungkutan. Kung hindi ako nagkakamali, sapagkat hindi ko pa ho naranasan yan, maaaring sa panahon ng kayo naglilihi. Sabi nila kasi, naglilihi din yung mga tatay eh. Pero hindi ko pa ho naranasan yan. Pero ang totoo po niyan, maaaring, eksakto sinasabi ng Bible, in sorrow, thou shalt bring forth a child. Okay? Bago ka magkaroon ng child, bago ka magkaroon ng anak, magkakaroon ka muna ng kalungkutan. Now, listen, you expect this, ladies. Asahan nyo na ito kasi kasama ito sa punishment. And listen, kayo ang inatasan ng Panginoon na mga anak, hindi kami. Nasa amin yung seed, pero nasa inyo, kayo ang mga anak. Alright? Nagkakaunawaan po tayo. Alright. Now, listen. Ang nakakalungkot po ngayon, mga kapatid, o ang nakakalungkot ngayon, maraming mga nanay, reklamo ng reklamo pagdating sa bagay na ito. Minsan may nagwawala pa dyan, iunawain mo ako, naglilihi ako eh. Alam niyo kung kailan minsan nagkakaroon ng grabing giyera sa bahay? Pagka naglilihi yung nanay.
Meron talagang naglilihi na pambihira. Marami na kayong kwentong naririnig na katulad niyan. Akalain mo, palalabasin ka ng madaling araw, 2:00, paghahanapin ka ng siopaw, na ang palaman ay itlog na pula na may halong dilaw. Kung multicolors na itlog, paghahanapin ka. Ha? Pahanapin ka doon sa Chinatown ng mga mansanas na kulay asul. Now, do you understand, mga kapatid? You know, most of the fight sa bahay ay nangyayari ho during the conception. Bakit? It's a part of the punishment. Now listen, ang ibig kong sabihin, kung ngayon mauunawaan ninyo na ito'y punishment sa inyo, sapagkat binigyan din naman kami ng punishment, Kaya nga kami pinagpapawisan pag nagtatrabaho kami. Kaya nga ako pag nagpipres dito, pinagpapawisan din ako. Sabi rin ng Biblia In sorrow din hindi rin kami dapat magreklamo. Ngayon, gayon din kayong mga babae, hindi dapat kayo magreklamo kung kayo'y nahihirapan sa inyong pag-aasawa, sapagat ang sabi ng Biblia, in sorrow, thou shalt bring forth a child. It's a part of punishment. Sabi ko nga sa inyo, by nature, it is a punishment in nature. But, not only that, it brings what? It's hard. You know, nauunawaan po namin, mahirap yan. Mahirap. At, ang sabi ko nga sa inyo kanina, it hurts. Masakit. Kayong mga babae, kayong mga mothers ngayon, nauunawaan nyo ang aking sinasabi. But listen, ang gusto kong ilagay niyo sa isipan nyo ngayon, it's a punishment. I know it's hard, I know it hurts, but my husband cannot do anything about it. Bakit? Hindi yung asawa mo ang nagpaparusa sa iyo, kundi iyan ay punishment na nanggagaling sa Diyos. I hope nagiging maliwanag ito, mga kapatid. Ang tanong ko, hindi naman yung asawa mo ang nagpaparusa sa iyo, pero bakit yung asawa mo ang kaaway mo? Come on now! Tahimik yung mga tatay kasi kung tinutulungan niyo ako rito, di maayos tayo. Kinakabahan kasi kayo Bakit? Bakit yung babae pag hirap nang ako rito, wala ka man lang ginagawa. Kaya ka nga naghihirap, may ginawa na ako Huwag ka na magreklamo, bahagi yan. Ako mayroon din. Mayroon din ako. Yan ang binigay sa'yo. Hindi naman tayo pwede magpalit. Baka doble parusa din pag nagpalit tayo. Pagka ako nagbuntis at ikaw naghanap ng kakainin natin, baka parusahan tayo ng Panginoon. Ngayon, yan ang parusa sa'yo ng Panginoon. Ayan, maglakad ka. Dahan-dahan lang. Relax. Ayan. Hintayin mo ako. Sige lang, sunod ka lang sa akin. Ano ba? Biruin mo for 9 months, dalawang bata ang dala-dala mo. Kung kambal. Yeah. But I'm saying, why don't you face the situation na sinabi sa'yo ng Panginoon, in sorrow, thou shalt bring forth a what? A child. Alright? Ituloy natin yung dulo. Alright? Ang sabi ko kayo sa inyo kanina, it is hard, and it brings what? It hurts. But in the future, it brings what? Joy. You see, after that, mga kapatid, after that, it is punishment in nature. Kaya nga naglalakad ka, medyo nahihirapan ka. Yan, sige, pangunahan nyo kasi kami. Yan ang naging dahilan Pinangunahan kasi si Adan. Nung pinangunahan si Adan, ayun ang nangyari. Punishment. Ayan, sige. Naglalakad siya ngayon, naghihirap, naglilihi kung ano-anong. Yun na lang tumakbo ka ng madaling araw sa banyo at magsusuka ka na parang wala namang lumalabas. Tapos maya-maya, sisipa-sipa ka. Tapos paglingon mo ng ganyan, sabi ng asawa mo,
Ano sabi mo? Buisit na to. Oh, buisit na to. Sarap ng tulog. Ako ngayon dito, lumuluha na. Luha sa mata, luha sa ilong, luha sa bibig. Ha? But you know what? Ang ibig ko sabihin, kapatid, tanggapin nyo na yan sa sarili nyo kasi yan ang punishment sa inyo ng Panginoon. And it's your duty to bear a child. Now, in this case, brethren, another thing is, it hurts. We understand that. But after 9 months, here's the joy. Tapos hindi pa. Bago mo pa makita yung baby, katakot-takot pang sigawan. Ire! Ire! Sabi nung doktor, sabi nung doktor doon sa mga anak, ire! Ire na nga! Ere na nga. Yung pala Batangge niya, ere. Yung iba sa inyo, mahinang gaano ang uso. But anyway, alam ko mainit mga kapatid, mainit. But, sabi niya, ere! Sisigawan pa kayo. Mamaya, habang naghihirap, ikaw talaga! Sinusumpa kita, hindi ka na makakalapit sa akin! But you know what? Pagkatapos niyan, nakita mo na yung cute na baby na mapula-pula ang pisngi. Sabi niya, honey. You know what? Because it is punishment in nature, and it's hard, and it hurts for a while, but it brings joy in the future. Now, let's go to the second one. Ano yung kasunod mga kapatid? Sabi ng Biblia, another punishment. And thy desire, your desire, shall be to thy husband. Oh boy. Your desire shall be to your husband. Yung iyong gusto, yung iyong ninanasa, hindi manggagaling sa iyo, kundi manggagaling sa iyong husband. Alright? Now listen. Itong mga bagay nito, tandaan nyo, wala tayong magagawa rito. It is not only your duty, but it is, you cannot question about it because it is a punishment. Amen. It is punishment. Ito ay parusa. Hindi mo kayang question na Diyos, bakit ganito naman, Panginoon? No, parusa yan. Kung hindi mo sana pinangunahan kami, sana hindi nangyari yan. Ay, nanguna ka. Now, your desire shall be to thy husband. It means, you will put your life to your husband. Now, do you understand that this is really marriage? Ito ang ibig sabihin ng marriage, the two shall be one. Ibig sabihin, your desire, both of you will be one. But in this case, God put the desire of a woman to the man. You see? Now, unti-unti na ikaw ngayon bilang isang babae, magko-conform sa gusto ng lalaki. Boy, I understand that. Alam kong, ito, sabi ko nga sa inyo, statement number one is what? It is punishment in nature. Statement number two, it is hard and hurts for a while. You see? Ang hirap po niyan. Alam ko namang hindi kayo magkakilala, ay lalo na kung nag-asawa kayo, parehas na kayong 30. For 30 years, wala nagkokontrol sa buhay mo. For 31 years, wala nagkokontrol sa buhay mo. Walang ibang commander maliban sa sarili mo. Pero ano nangyari ngayon, mga kapatid? After 31 years, biglang may nagsasabi sa iyo, alright, ito ang dapat mong gawin. Kanina lamang pong umaga, meron akong kausap sa telepono. Sabi niya, Pastor, nanay na ako rito. Nasa malayong silangan siya. At umiiyak. Sabi sa akin, ko, oh, congratulations! Nanay ka, ha? Nanay ka. Pero Pastor, ang hirap. Ang hirap pala maging nanay. Alam niyo talagang, napakahusay talaga ng Panginoon. Alam ng Panginoon, na kinakailangan ko ng illustration, kaya binigyan ako ng illustration. Kaninang umaga, nagbibihis ako, dumating yung illustration. Sabi niya, ang hirap maging nanay. Ngayon ko lang naranasan to. Kasi nung nandyan ako sa Pilipinas, for 20 years, nagtatrabaho ako, hindi ko naranasan ito. Sabi ko, congratulations.
You know what? This time, pag may asawa ka na, hindi na yung gusto mo ang mangyayari. Kundi kung ano yung gusto ng husband mo. Pastor, hindi po pwede. Teka muna, punishment. Wala yata mga lalaki rito. Sikuhin nyo na, makinig ka kay pastor. You see, brother, it's a punishment. You know, you're not submitting because it is your duty, but it is a part of punishment, and you cannot question God because it is God who gave the punishment. You see, ang liwanag nito mga kapatid. But you know what? Kapatid, ang blessing dyan, wag lang muna, sabi ko nga sa inyo, it is hard and hurts for a while. Believe me. Believe me. Alright? It is hard and hurts for a while. Bakit? Yung i-conform mo yung sarili mo sa isang personality, hindi ho madali yun. Hindi ba sa una parang, pambihira naman tong asawa ko eh. Ang bilis-bilis naman eh. Bakit? Nasanay ka lumakad na para kang nagpa-fashion show. Ha? Nasanay ka. You know, tapos maya-maya, o sige, punta tayo, sabi ng asawa mo, tara, punta tayo ng SM. Akala mo magsa-shopping kayo, ha? Ha? Pagdating sa SM, ang bilis ng lakad ng asawa mo. Halika na. Oh, ano bibilin mo? Pumunta ka doon. Ikaw naman, alam mo na babae. Pag ang babae pumunta sa groceries, pupunta yan doon sa mga hindi niya bibilhin. Ha? Bakit? Kami lalaki, ewan ko lang kung may ibang lalaki, ha? Pero ako mga kapatid, personally, pagka alam ko ang bibilin ko, diretso na ako doon. Pag bibili ako ng gatas. Kuha ng gatas, dala sa counter, pack, uwi. Pero mga babae, hindi. Gatas ang bibili niyan. Pupunta muna yan doon sa mga makeups. Kaya pagkasama ninyo ang asawa ninyo, you don't like it. Kaya pagka mag-grocery kami, sasabihin ng misis ko, gusto mo, ibigay mo na lang sa akin yung pambili. Ako na lang magbibili para hindi kita maabala. Pero hindi ho yun ang rason, kapatid. Hindi pa nga abala ang rason doon. Alam nyo na. You see, but, you know what? Sapat alam ko eh. Alright, madali lang eh. Pagka ang babae ho, magpaalam yan, mag-grocery, isang araw. Pero pagkasama ang lalaki, ang asawa, isang oras. Grabe ang kaba ng mga lalaki ngayon, mga kapatid. Happy Mother's Day, mothers. But you see, brethren, this time, it is not your desire. God wants you to conform your desire to the desire of your husband. Now, it is hard for a while. And it hurts for a while. Naalala ko nung araw, yung misis ko, si Lerma, nagbi-business po siya noon. Sabi ko, no. I'm against that. Okay? Now, nahihirapan siya kasi nasanay siya. Sabi ko nga sa inyo bago kami nag-asawa, after 41 years, nakalimutan ko na kung ilang taon kami nag-asawa. Anyway, matagal niyang ginagawa yun, kapatid. Matagal niyang buhay yun, ganung klase. Pero ako sabi ko, I'm in the ministry, I'm against that. Ang gusto ko, kinakailangan, diyan ka sa bahay, bantayan mo ang iyong anak. By the way, anak natin. Alright? Pag alis ko, ayokong iiwanan yung anak ko sa miyembro para alagaan ng miyembro. Gusto ko yung anak ko, inaalagaan ng nanay niya. Alright? Now, but you know what? Ang hirap. Talagang hindi ko ho nakuha sa isang pasada. Tuloy pa rin yung business niya. Maya pagdating, gulo na naman. Bakit? You know what? Iba yung desire niya sa desire ko. You see? Now, ano ang rason bakit nagbi-business? Para makatulong sa gawain. Para makatulong sa sarili niya. Para mabili niya ang gusto niyang bibilhin. Pero mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo, hindi nangyari lahat yon. Nakakuha pa siya ng aabunuhan niya. You see? But listen, kailan ako, nung nagsimula na ako siya na mag-conform sa aking desire,
At iisa na lamang ho yung desire namin, kundi yung desire. Wala na siyang desire. Tinanggal niya na yung kanyang desire, kundi yung desire niya, nasabi niya na, kung anong gusto mo, yan na rin ang gusto ko. The two became what? One. Alright? So ano ho ngayon nangyari? Kaya sabi ko, tinan mo, kailan ka nakarating ng Amerika? Nung sumunod ka sa akin. Kailan ka nagkaroon ng maraming blessings? Nung sumunod ka na sa akin. You see, I'm saying, listen, this thing is a punishment in nature. And it's hard and it hurts for a while. But for a while. But it brings joy, it turns joy in the future. Kung lahat lamang usa ng mga mothers mauunawaan ang mga bagay na ito, kapatid, mababawasan natin ang giyera sa bahay. Kami nakakita na kayo ng mga mothers na nagrereklamo sa kanilang tungkulin. Ngayon, sinasabi ko po sa inyo, hindi nyo lang yan tungkulin, kundi yan ay punishment sa inyo ng Panginoon. Alam nyo, pinakamahirap, kapatid, kapag ka ang tao, ito tinuturo ko sa mga yun, lalong-lalo na sa mga lalaki. Ang tinuturo ko, maging sa anak ko. Pag nagkasala ka, harapin mo ang kabayaran ng kasalanan mo. Huwag mong takasan. Ang mahirap ho sa tao, magaling gumawa ng kasalanan, pero ayaw harapin ang kabayaran ng kasalanan. Sabi ko nga pag ako naging dahilan ng kasalanan, sa sinasabi ko sa may gusto magparusa sa akin, ano gusto mong gawin mo sa akin? Go ahead, hindi ako gaganti. Bakit? Hindi mangyayari yan kung hindi ko sinimulan. You see? Now, ang problema ho sa atin, pagka tayo ay dumarating na doon sa punishment ng ating kasalanan, ayaw na nating tanggapin yung punishment. You see? Anong ginagawa natin? Kung sino-sino nang sinisisi natin. You see? I want you to get this quotation, mga kapatid. Now, good marriage are not the result of finding the right one. Good marriage are not the result, or good marriages are not the result of finding the right person, but being the right person. Did you get that? Good marriages are not the result of finding the right person, but being the right person. Huwag ka nang maghanap. Maaaring sasabihin mo, hindi kami compatible. He's not the right person for me. No! All you have to do is be the right person for him. Did you get it, mothers? You see, now, hindi mo na kailangan maghanap pa, hindi siya ang para sa akin. No, sabihin mo na sarili mo, ikaw ang para sa kanya. And you're set. You're set. You see? Now, listen. In this case, brethren, sabi ng Biblia, alright, your desire shall be to thy husband. Shall be to thy husband. So, it means you do not have to desire for your own. You have to make the desire of your husband your desire. Now, another one, bago ko talakayin yung alam ko nang nasa isip nyo na reklamo ninyo. Alright? Tuloy muna tayo sa pangatlo. Pangatlong wonders. Alright? Verse number 16. Thy desire shall be to thy husband, and, what is that? He shall what? Rule over thee. Now listen, this, like I've told you before, this is a duty before the fall. But this became a punishment after the fall. So, listen, I mean, you do not obey when you don't like to obey. Hindi ka susunod sapagkat ayaw mong sumunod. Now, hindi ka rin susunod sapagkat gusto mong sumunod. Now, listen. Tandaan niyo po ito. Ang lagi niyong ilalagay sa sarili niyo, it's a punishment. It's a punishment. Now, listen. Sasabihin nila, ay pastor, pangit naman siguro. Isipin na lagi na lamang punishment pa. You know what? Lagi po tayong natutrobol sa pagsunod Pagdating sa pagsunod, lagi tayong may reklamo Pero pag sinabi natin, ako'y nagkamali, kinakailangan akong parusahan, alright, tanggapin ko ang parusa.
Alam kong it's always better to do it because it is our duty. But when you fail to do it, being your duty, then think about the punishment. Consider punishment. So what happened here? Sabi ng Biblia, and he shall have rule over you. Now, alam niyo ba, ang pinagtataka ko mga kapatid, bakit merong mga babae na takot doon sa salitang rule? Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng rule? Let me give you a meaning for that. Rule is to act as a shepherd. As a shepherd. Now, it is simply directing others. Yang ibig sabihin niyan. If you're a shepherd, you are directing your sheep. All right? The second meaning is to act as an umpire. Umpire. Okay? Now, ano ang ginagawa ng umpire? Yung umpire, yan yung ating arbiter. Arbiter. Yeah, siya yung nag-arbitrate sa atin. Okay? Now, representing the peace of Christ. Now, hanggat hindi ho tayo nagiging in tune sa Diyos, kinakailangan in line tayo sa Diyos. Now, hanggat hindi ho tayo in line sa Diyos, somebody is directing us. And also, He is an umpire to us. Anong ginagawa ng umpire? Siya ang ating arbiter. Siya ang nagsasabi kung anong, eto po yan talaga ang dapat niyang gawin. At ito talagang dapat mong gawin. You see, simply directing others. You see, directing other personality to God. Now, because if you're an arbiter, you are representing the peace of God. Now, tingnan niyo po, pagka ang ating asawa nagkakaroon ng problema, alright, anong dapat gawin ng lalaki? Maging arbiter. Anong gagawin mo? You've got to represent the peace of God. Ano ngayon ang gagawin mo? Alright, pagka ang babae hindi niya naunawaan ang kanyang ginagawa, nagre-reklamo, medyo tumataas na ang kanyang presyon ng dugo. Bakit? Kasi kukunti na lamang nakikita niyang delata, noodles, bigas. Tapos darating na ang tuition, wala pang unaabot na pera yung lalaki. You know what? Ang gagawin mo ngayon is, sasabihin mo ngayon yung peace ng Panginoon. And what about the peace of God? Trusting God. It is God that provides. You see, kaya nga napakahalaga sa mga tatay na meron kang kaalaman sa salita ng Diyos. Sapagkat kung ikaw ay walang kaalaman sa salita ng Diyos, wala kang peace na ibibigay sa iyong asawa. Kaya walang peace ang iyong asawa kasi wala kang ipinapakita sa kanyang peace. Kaya makikita nyo yung asawa mo is warrior. Bakit warrior? Walang peace eh. Hindi mo ma-present yung peace ng Panginoon. Remember that you are the shepherd. You are the ruler. You will rule over your wife. Anybody listening to me? Nag-rule ka over sa iyong wife. And to rule over your wife, you must present the peace of Christ. Kaya tatahimik, tingnan nyo, every time na meron kaming, minsan nireklamo ang aking misis, sasabihin ko kaagad, ang pinipresent ko kaagad is it in the Word of God? How about the principle of the Word of God? You see, lalong-lalo na sa mga bata, boys, don't miss my message this afternoon. I'll preach about parental guidance tonight. Don't miss it. Lalong-lalo na sa mga bata, karamihang kaguluhan ngayon sa bahay ay bunga ng mga bata. At sabi ko nga ho sa inyo, ang unang-unang nag-give in ay hindi yung mga bata. Ang unang-unang nag-give in sa temptation, hindi yung mga bata, kundi yung mga parents. Ngayon, pagka pinagalitan na ng tatay, iintra na ngayon yung nanay. You see? Ang representative ng mga suwail ng mga bata, yung konsentidorang nanay. Yan ang kailang congresswoman. You see? Sila ngayon representing
the hard-headed kids. You see, now, ano nangyayari? Now, pag meron hong ganong klaseng punto, ano na ngayon ang gagawin natin? Kinakailangan lang bang mag-fight? Kinakailangan lang, ito, tama, oh boy. Ito lagi ang laging terminologies na ginagamit ng mga nanay. Hindi ka na ba naawa sa anak mo? Kita mo nang maliit pa yan. Lalo-lalo pagka pinalo, ano ba? Papatayin mo na ba yung anak mo? You see? Kaya yung iba naman, yung tatay, gustong-gusto ng mamalo, kakagatin na lang yung labi, kawawa naman yung labi nyo. Minsan ang pinapakialaman nyo, yung pader, you know what? Kapatid, you must present the peace of Christ. Ang tanong ko, ang issue rito, sinasabi ko lagi, okay, wag kong pakialaman yung anak ko ngayon. Anong mangyayari sa anak ko? Kukunin siya ng dyablo. Pag hindi ko siya sinaktan, sasaktan siya ng dyablo. Mawawala rin siya sa akin eh. Ngayon, kinakailangan, bago mawala siya, sasabihin ko muna sa kanya kung anong dapat kong sabihin. Ipipresent ko sa kanya ang peace ng Panginoon. Kasi kapatid, kung maghihiwalay kami sa future, maghiwalay na kami ngayon. Mas masakit pang patatagalin pa natin yan eh. Bakit patatagalin pa natin? Hihintayin ko pang lumaki ka bago kita paluin. Marunong ka nang lumaban. Ha? May muscle ka na. Ngayon, tuturuan na kita. Now, if you don't like it, alright, leave it. Sobra ka naman tatay ka. Tanong, sino ang nakakasiguro magsasama kami kung hindi ko gagawin yan? You think in the future, anak mo pa rin siya? Or just like the sons of Eli? Sabi ng Biblia, the sons of Eli were the sons of Belial. You get that? Brethren, principles from the Word of God. Now, listen, we fathers should present as a ruler over our wives. We must present the peace of Christ to our wives. And then the wives will submit, will allow their husband to rule over them. Bakit? It's a part of punishment. But listen carefully. Tandaan niyo po ito mabuti. Karamihan ho ng mga nagtagumpay na ngayon ay successful wife. Sabi nila, a successful man, behind successful man is a wife. Is a woman. Pero naniniwala rin ako na behind a successful woman is a man. A man. A ruler. A shepherd na nagdadirect sa kanya. Ha? An umpire na nagsasabing, oops, tigilan mo yan. Ito ang dapat mong gawin. You see? Oops, itago mo yan. Ito ang dapat mong gawin. You're an umpire. You are to make the decision. Nakakita ko ng umpire sa baseball. Siya nagsasabi kung balls, siya nagsasabi kung score, siya nagsasabi kung base, siya nagsasabi kung ikaw ay nanalo o nag-home base, nag-home run. Siya nagsasabi. Now listen, pagka ang wife gumawa ng hindi tama, ikaw rin may karapatang magsabi, "Hep, stop it!" Ha? Pagka yung batter, pag sinabihan ng umpire, hop, foul, balik. Babalik yun. Pagka yung wife mo rin ay may nag-foul, foul yan, balik. Mukhang nahihirapan kayo mga kapatid ha. Baka sasabihin niya, hops, foul yan. But listen, every family is being blessed by obedience. Now, do you understand? This is it. I'm closing now. Sabi ko sa inyo kanina, statement number 1, it is what? Punishment in nature. Statement number 2, it is hard and
hurts for a while. Statement number 3, it turns what? Joy in the future. Na nakikita niyo po ba mga kapatid? Ang kabutihan ng Panginoon na kahit ito bahagi ng curse, bahagi ng punishment, but God can turn it into a blessing in the future if you will just obey. I mean, we can't do anything about it. I cannot do anything about it. And if God is punishing my wife, I cannot do anything about it. Huh? Anybody listening to me? Wala na akong magagawa doon, kapatid. Kung ang Diyos na mismo nagsabi, sinabi niya sa ahas, mula sa iyong tiyan, ikaw ay gagapang. Wala akong magagawa doon. Diyos lang may gawa nun eh. Eh kung sinabi niya sa misis ko, mula sa iyong tiyan, ikaw ay lalakad. Eh kalayan pagkabuntis ng mga kapatid, imagine nyo na lang yan. Paano na mangyayari yan? Pero sabi ng Panginoon, sa iyong bago ka mga anak, magkakaroon ka ng kalungkutan. And I will multiply your sorrow. Kapatid, hilot-hilutin mo rin yan. Ano man ang gawin mo dyan, sisigaw pa rin yan. You see? Eh, siyempre, Pastor, merong magagawa yung encouragement. Oh, yeah? Pero yung encouragement mo, hindi makakabunot yun ng punishment ng Panginoon. It is given. It is given. Now, I'm trying to tell you, ladies and gentlemen, kayong mga mothers ngayon, ako po yung nagpapasalamat sa mga nanay. Ako yung nagpapasalamat sa nanay ko sapagkat siya ang nagdala sa akin sa Panginoon. Siya ang nagtiyaga sa akin. Sabi ko nga sa inyo, may mga katangian kayo na walang katangian, na hindi kayang, kahit na sabihin gaano kalakas, gaano kagaling ng lalaki, hindi kayang gawin ng lalaki. Hindi kayang gawin. I mean, yung pagmamahal nyo ay kakaiba sa pagmamahal ng lalaki. But listen, pag dumating sa punto na kayo'y nahihirapan, consider this. Consider what the Bible says here. Consider the Word of God. Consider the sorrow and the words that God said, I will multiply your sorrow. Consider it. Consider it. Yes, we're there. Nandiyan kami. Tingnan niyo mabuti. Ako'y nagpapasalamat doon sa mga nagsasabi, ako'y nagpapasalamat sapagkat nung ako'y naghihirap, hindi mo ako iniwanan. Oh yeah, nasabi mo yan nung bandang huli na. Pero during sa paghihirap, habang naghihirap ka, halos lahat kalaban mo. Yeah, because it is a part and nobody can take away the punishment of God. Nobody can take away the punishment of God. Let me give you, I'm done. Let me give you a punishment in the Bible is talking about. For example, in the tribulation period, marami nang sisigaw at kakalabanin pa nila ang Panginoon. Pero mga kapatid, anumang klaseng sigaw na pagmamakaawa, sigaw ng pagre-rebelde, walang magagawa sa punishment na ibinigay ng Panginoon sapagkat nakalaan yon. Another word, another punishment. The Bible says in the book of Luke chapter 16 about the rich man who went to hell. The Bible says, and when the rich man died, went to hell, and he said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he dip the tip of his finger in water to cool my tongue, for I am tormented in this flame. Naghihirap siya sa flame na yun. May ginawa ba ang Panginoon sa kanya? Naawa ba siya doon sa mayaman? Sasabihin natin, God is love. God is a merciful God. Pero nagkaroon ba ng mercy yung rich man na pumunta sa impyerno? Wala. Bakit? It's a punishment. It's a punishment. Brethren, when we talk about punishment, we cannot do anything about it. God is the only righteous judge. Wala na tayong magagawa niyan. I'm simply saying, sa lahat ng nandito ngayong umaga, I thank God for mothers. We're here, and we're always there. Ano man mangyari sa inyo, willing kami na mag-sacrifice para sa inyo, but hindi namin kayang bunutin ang punishment ng Diyos na itinalaga para sa inyo. Ganon din naman sa amin. Ano man ang mangyari sa amin, naghihirap din kami, sabi ng Biblia, in sorrow, mula sa iyong kalungkutan, sa kapighatian, kukunin mo ang iyong ipapakain at iyong kakainin.
wala na rin kayong magagawa doon. Kahit na anong tulong, tingnan nyo ho, kahit na anong tulong ninyo sa pagtatrabaho namin, nararanasan pa rin namin yung hirap. Bakit? It's a part of punishment. It's a part of punishment. Wala na ho tayong magagawa dyan. Kita nyo, yung lalaki nagtatrabaho, tutulungan ng babaeng asawa sapagkat naaawa siya, nagtatrabaho din. Pero ang tanong, nawala ba yung hirap? Nandiyan pa rin yung hirap. Bakit? It's a part of punishment. I hope I'm clear this morning. Mothers, nais kong isipin nyo ngayong umaga, tatanggapin nyo kung ano man nangyayari ngayon. Bakit? It's not only my duty, but my duty became a punishment after the fall. But if I'm going to yield, if I'm going to accept it for a while, it's hard, it hurts, but it brings joy in the future. Alam niyo kung bakit, mga kapatid, nagbibigay ng joy sa future? Kasi ho, nakita ng Panginoon yung pagtanggap natin sa kanyang kalooban sa atin. Natanggap natin. Pero the more na nagrereklamo tayo sa Panginoon, the more na nagiging mahirap ang pagtanggap natin o pag-suffer natin sa punishment ng Panginoon. Wala hope. I'm clear this morning. Amen. Shall we all stand up, please? Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong salita. Salamat po sa mga salita niyo, Panginoon, na narinig ng mga nanay, ng mga tatay. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga talatang ito na binanggit po namin, sapagkat wala po kami ibang batayan ng mga sinasabi, pinag-uusapan po namin dito, kundi ang inyong salita. At ang inyong salita, Panginoon, is powerful, more than powerful than two-edged sword. At ito'y tumatalab, Panginoon, hanggang sa kaibuturan ng aming buto. Kausapin niyo po ang bawat isa. Lalong-lalo na po ang mga kalaki ang Panginoon, na kami ay maging shepherd, to act like a shepherd, to simply direct our wives, and being an umpire, an arbiter, Panginoon, ng aming mga asawa, and to bring the peace of Christ to our wives. Oh God, help us to understand our responsibilities. Also the wives, give them, oh God, more patience, O God. At upang lalo at patuloy pa nilang maunawaan ang pagsunod, ang hirap na kalipong naranasan bilang isang nanay. Kausapin niyo po sila, Panginoon. Salamat po sa inyong salita. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts through that message tonight, this morning. I want you to step out of your seat, come forward, kneel down and talk to God. Sige po. Dito ho natin gawin sa altar. Huwag ho natin gawin sa upuan. Let's ask God to help us. Amen. Yes. Come on. Amen. Kausapin natin ang Panginoon. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong salita. Salamat po sa liwanag ng inyong salita. Salamat po sa mga passages na ito na naging magandang halimbawa po sa amin.
O Diyos, pagpalaan niyo po ang bawat mag-asawa po na narito, bawat mothers na narito. Alam niyo po ang aking puso, Panginoon. Ako po ay nababagbag ang aking puso sa mga nanay na nagsasuffer po sa hindi tama, Panginoon. At nagsasuffer sapagkat hindi po nila nauunawaan, Panginoon, ang iyong salita. Ngayon, wala po kaming ibang masasabi kundi salamat na kami naging tatay at salamat na sila po ay naging nanay. Ngayon, matatanggap po namin sa inyong harapan, O Diyos, ang lahat ng anumang naranasan po namin. Because it is clear in the Scripture that we're not doing it out of duty, but because of punishment. But, though it's hard and hurts for a while, it brings joy in the future. Thank you, Father. We praise you. We love you. We're giving you back the glory and honor. In Jesus' name. Amen. Everyone